Hello mga kasabong! Ninyo Anthony sa El Nino Conditioning System, ang observant na magmamanok. Shout out sa lahat ng El Nino Conditioning System members. Shout out sa lahat ng El Nino Conditioning subscriber. Shout out sa lahat ng El Nino Conditioning System followers. Shout out sa lahat kong viewers, lalo na sa United States of America. Shout out sa mga bago kong subscriber, OFW and Seaman. Shout out sa may Dubai, sa Morocco. Shout out sa inyong lahat. Shout out MRM Boots. Magandang boots niya. Yung leather boots niya. Maayos gamitin. Shout out sa nagpadala sa akin ng vitamins, imported na vitamins. Titesting ko muna kung maayos sa akin, kung maayos gamitin sa mga manok ko, ipopromote ko dito. So, binigyan ako ng isang vial ng vitamins na galing sa ibang bansa. Seaman yun siya eh. Tsaka seaman siya na mahilig siya sa mga gamot, mga vitamins. Kaya yun, ang nakita niya sa manok niya, magaling talaga. Kahit konti na lang hininga, papalo pa manok mo. Ganon katibay ang gamot na, lalo na pag naka-El Nino Conditioning System, sasaksakan pa nun. Superior ang labas. Ang pangalan ng gamot niya is Superior XL. Superior Extra Life Vitamins. Ganon po. Imported yan. Binenta niya ng patingi-tingi. Kasi mahal eh. Pero, super. Kaya, yung gamot na yun, tested talaga yun sa USA, sa United States of America. Kasi patibayan dun eh. Kasi ang gamit dun is may mixing knife, short knife gamit dun. Kaya patibayan dun. Kaya yung manok, pag dito sa Pilipinas, gamitin yun, lalo pantitibay yung manok mo. Kahit pareho kayo ng sugat, lamang ka kasi matibay manok mo. Di ba? Kung naka-El Nino ka, lalo na. Naka-El Nino conditioning ka, lalo nang lalamang ka sa panalo. Kaya titestingin ko muna yung gamot na yan. 5 manok, titestingin ko dun. Pag lahat manalo, i-share ko sa inyo. Kaya, parating na yun. Bukas siguro, puntahan ko na sa LBC. Kasi pick up lang dito eh. Kaya pupuntahan ko yun bukas. So, shout out sa nagpatisting sa akin ng gamot. So, ngayon ang tatalakayin ko is about hybrid. Pagiging hybrid. So, ano ba ang pagiging hybrid? I-discuss ko ulit. Ito hybrid, makulit. So, i-discuss ko ulit ang pagiging hybrid. Ang pagiging hybrid ay mixture na dalawang magkaibang bloodline pinagsama, ang lalabas niyan hybrid. Yung pagpupuro, hindi po yan hybrid. Kasi isang linyada lang yun. Kung babasahin nyo yan sa Google, ang pagiging hybrid is a mixture of 2 different bloodline. So, yan ang lalabas na hybrid. I-Google nyo yan. Yan ang pagkakaintindi ko ha. So, ako, observant nga ako. Kaya, itong mga i-discuss ko based on my observation. So, I'm not into reading. I'm not into listening other discussion. I make my own experimentation about our hilig pagmamanok. Naaayos ko yung mga manok ko through my own experimentation with my chicken. So that's why I formulate a conditioning system that will fit in any kind of bloodline, because I have different bloodlines and I see to it that my conditioning system will be fitted in different bloodlines.
That's why I have different bloodlines, and I make a one general conditioning system. That is El Nino conditioning system. For those who want to be a member of my El Nino conditioning system, just message me on my Facebook page, Nino Antonimonia. Leave a comment on my YouTube channel. For those places that has a legal in catfighting, Vietnam, Indonesia, Thailand, Cambodia, Colombia, Mexico, Europe, because most of the white hackle came from Europe. That's what I hear from the cockfighting guru. So now I will discuss about the hybrid. What is the characteristic? What is the ano ang makikita natin sa isang hybrid? So ganito ha. So ito applicable kahit backyard. Dalawang bloodline. Oh no, even hindi magkapatid na manok, pinagsama mo, ang lalabas niyan, you can consider it already a hybrid. Ha? Kahit native ito American fowl, pag samahin mo yan, ang anak nila can be called a hybrid. Why? Because for me, mating different bloodline can produce a hybrid. Mag-English tayo para malawak ang ating audience. So, pero nahirapan ako sa kalisod, magtatagalog na ako. So, ganito po. Kahit native at saka American fowl, pagsamahin, hybrid ang anak. Kaya lamang yan sa panalo ang mga anak ng native at saka ng American fowl. Bumibilang yan panat. Subukan nyo yan, bumibilang yan ng panalo. May takbo nga lang yan. Huwag kayong mahiya na may takbo ang manok nyo. Natural lang talaga yan na may takbo ang manok. Kasi may paayan may takbo talaga yan. Basta lamang ang panalo. Basta lamang lang ang panalo, kahit may takbo yan. Huwag kayong mahiya. Ba't may kahiya? May paayan. Tumatakbo nga ibang manok ng mga big time eh. Tayo pa na backyard lang. Kaya, ang pagbibreed ay ang pagmimix siya ng dalawang magkaibang lahi. Yan ang nagpo-produce ng hybrid. So, paano ba natin makilala ang hybrid? For example, ganito ha. Nasubukan ko to ngayon lang. Ngayong season na to. Nag-breed ako ng green leg at yellow leg. May lumabas na white leg. So, it means different. Di siya mana sa nanay, di siya mana sa tatay. White leg siya. Ang galing. So, it means hybrid yun. Ha? Kung ang manok mo, pag may manok ka na pinagbreed at may lalabas na hindi mana sa nanay, hindi mana sa tatay na kulay ng paa, hybrid yun. Tingnan nyo yun, bibilang yan panalo. Nasubukan nyo ba yan? Ako maraming beses na. Nag-breed ako ng yellow leg to yellow leg, may lumabas na blue leg. May lumabas na dirty fit. Nagbibilang ng panalo. Sino nakatry ng ganyan? I-try nyo yan. Yan ang makonsider natin hybrid. Ha? Kahit anong bloodline, kahit multiple crosses pa yan na pinagsama mo at may lalabas na ibang kulay, yan ay hybrid. Bakit may throwback? Sa throwback naman tayo, bakit may throwback? Sa kababalik ng breeding, may lumabas na puti, yung kay Biboy Enriquez. Hybrid yun. Kaya nagpapanalo. Kay Boy Primal yun, kakabreed niya sa kanyang hatch, may lumabas na puti. Hybrid yun. Ganun po. Kaya nagpapanalo yung Sambuanga White dati at nagpapanalo yung White Kelso. Yung White Kelso dito na yan ginawa ni Sir Biboy Enriquez. Throwback yan sa kanyang breeding na Red Kelso. Yung Sambuanga White naman, bilirubol yun na hatch, may lumabas na puti. Kaya yung different na kulay na lumalabas, yan ang mga hybrid kasi diyan tayo makikilala sa mga ganun eh. Nakita nyo ba yan? Pag may lalabas na puti, nagpapanalo. Dito naman, kaling sa pula, may naglalabas na puti, nagpapanalo. Yan ang makukonsider na hybrid. Yung ibang kulay na lalabas
sa pinagmate mo na manok. Ha? Oh, kahit naman sa kulay sa balahibo eh. Kahit sa kulay ng balahibo, sabihin natin, sa pula, may lalabas na talisayin. So it means may nakatagong dugo doon na pagka-hybrid ng talisayin na lumabas lang sa meeting na yun. Hybrid yun, kahit ibang kulay yun. Istingin nyo yan, bibilang yan ng panalo. Yung ibang kulay na lalabas, sa breeding mo, makukonsidera yan as a hybrid. Observant ako. Hindi, through my breeding experience yan, di ko yan, siguro marami magre-react dito na gumagawa lang ako ng gumagawa lang ako ng kwento dahil hindi pa yan na kwento ng mga big time breeder, pero na-experience yan nila, tulad ng White Kelso ni Bibo Enriquez. May lumabas na puti, nagpapanalo, hybrid yun, magaling yun, hybrid. Kaya ang pagiging hybrid is maganda na kulay, magaling na palo, yan ang makonsidera mo na hybrid at nagpanalo. Yan ang makukonsidera mong hybrid, di ba? Sa ating mga nagmamanok, nagbe-breeding, pag nagpapanalo, pag maganda, pag magaling, yan ang hybrid. Kaya pag samahin mo ang different bloodline, may lalabas. O nagsama mo ang pula, may lalabas na itim, hybrid yun. Pag sama mo ng pula, may lalabas na bulik, hybrid yun. Hindi po yan sabihin, chapsoy, pero hybrid. Ganun po yan. Di po naman, pagiging chapsoy, pag mimix ng ibang bloodline, hindi po yan sasabihin nating bababa na ang breeding mo. Ang gulo ng anak ko, ayaw niya na maingay. Kaya yung umiyak, anak ko yun. Pag nag-mix ka ng iba't ibang kulay, pero nagpapanalo naman, at may lalabas sa pinagmate mo na pula, may lalabas na bulik, may lalabas na talisayin, hybrid yun. Kasi lumabas talaga sa breeding mo. Hybrid yun. Huwag mo sabihin, yan, chapsoy na. Ikaw lang, tayo lang mga breeding, pinabababa, tayo mga backyard, pinapababa natin ang sarili natin. Dahil naniniwala tayo na maglabas ng ibang kulay, chapsoy na manok natin. Hindi po yan ganun. Huwag niyong isipin na ganyan. Pinapababa niyo ang iniisip niyo sa sarili niyo eh. 'Di ba sabi ko nga, dapat laging positive iniisip niyo. Dapat ito lumabas na ibang kulay, magaling to. Ganun. Kasi kung sasabihin mo, may ibang lumabas ka kulay, chap yun, magtatalo talaga yan. Pero pag isipin mo, ito hybrid, lumabas sa pinagmate ko, sigurado to magpapanalo. Tiyak susunod ang swerte doon. Kaya isipin nyo lagi positive na manok nyo magaling. May lumabas na ibang kulay pero hybrid to. Hindi yung isipin nyo chapsoy ito. Pinapababa nyo ang confident nyo sa sarili. Kaya ganun po dapat ang pagbe-breeding. Iniisip nyo positive palagi. Kahit ano pang lalabas sa breeding nyo. Kung gusto nyo mag-produce ng hybrid, mag-mix kayo ng different bloodline. Lalo na ang hybrid, ibang kulay ang lalabas ng paa, ibang kulay lalabas ng balahibo. Tiyak hybrid yun. Kasi pula ang magulang pero naglabas ng itim, pula ang magulang pero naglabas ng talisayin, pula ang magulang pero naglabas ng puti. Hybrid yun. Hybrid yun. Subukan yung bilangin ang panalo sa mga ganyang lumalabas na kulay. Mas maraming panalo yan. Hindi nyo ba na-experience? Yung sinabi ko sa inyong 11 times winner na sweet Russell ko, pula sa pula pinag-meet ko. Kulay, yung basic na kulay na inahin na sweater at banderadong tatay na pula, pinag-meet ko, lumabas maroon. Bandilaan. Yun, nagpapanalo yun. Unang magkapatid, 2, puro panalo. Hanggang sa nag-anak na 7 panalo, 11 panalo, 4 na panalo. Ganong kulay pa rin ang lumalabas. Kaya, pag may ibang kulay na lalabas, yan ang hybrid. Huwag kayong maniwala na chapsoy ang manok nyo dahil lumabas ng iba't ibang kulay. I-breed nyo yan. Huwag kayong mag-isip ng negative. I-breed nyo tsaka ilaban nyo. Sigurado maraming panalo ang bibilangan nyo. Yan lang po ang masishare ko. Ang pagiging hybrid ay ang pag-mix ng different bloodline. At kung may lalabas na ibang kulay,
yan ang matatawag nating hybrid. Huwag niyong i-negative ang isipin niyo, hindi yan chapsuy, hybrid yan. Salamat po.